bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikakwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng Naghahakotan naman ako ng gamit. Pero nitong huli, iba na. Kung minsan, hindi mo kailangan ng malaking dahilan para masira ang isang araw. Minsan, isang salita lang, isang tono ng boses, isang sulyap na masakit. Sapat na yon para sumabog ang lahat na matagal nang nakaipon sa dibdib. Tawagin niyo na lang akong Ana. Hindi ko na kailangan sabihin ang totoong pangalan ko dahil marami sa inyo, alam ko, makikilala niyo ang sarili niyo sa kwentong ito. Ito ang kwento ko. Kwento ng pag-ibig na masarap pero paulit-ulit din masakit. Kwento ng isang relasyong tinatawag naming live-in. Pero kung tutuusin, mas madalas kami nga sa proseso ng paghahakot ng gamit kaysa sa proseso ng pagsasama. Kung ito ang unang beses ninyong nakikinig sa channel na ito, welcome. Kwentong totoo ito, buhat sa sariling karanasan at sinusubukan kong ikwento ng tapat. Kahit alam kong may mga bahaging mapapangiti kayo at may mga bahaging masasaktan din kayo. Kasi kahit papaano, kilala rin ninyo ang sitwasyong ito. Bago ko ikwento sa inyo ang pinakabagong laban namin, yung laban na, sa totoo lang, naging punto ng pagbabago sa buong takbo ng relasyon namin. Kailangan muna ninyong maintindihan kung paano kami ng boyfriend ko. Dahil kung hindi nyo maintindihan ang simula, hindi rin nyo maintindihan kung bakit umabot kami dito. Magkasintahan kami ng boyfriend ko ng 3 taon bago pa kami mag-live-in. Nagkakilala kami sa trabaho. Magkatabing cubicle kung tutuusin. Siya yung palaging nagpapasaya sa akin tuwing na-stressed ako sa trabaho. At ako naman, yung tipo ng kausap niya kapag gabi na at ayaw pang umuwi kasi maganda raw ang kwentuhan namin. Dahan-dahan, naging magkasintahan kami. At tulad ng ibang mga tao, akala namin, perpekto kami sa isa't isa. Parehong may trabaho, parehong gustong bumuo ng pamilya balang araw. Parehong marunong makinig. Parehong mahilig sa kwentuhan. Parehong mahilig maglakwatsa tuwing weekend. Pero may isang bagay na hindi namin napansin noon. Pareho kaming sobrang sensitive, soft-hearted, madaling masaktan. Noong bago pa lang, akala namin magandang katangian to. Dahil marunong kaming makiramdam sa isa't isa, marunong kaming lumambing, marunong kaming magpakita ng pagmamahal. Pero hindi namin napagtanto na ang sensitivity na yon pwede ring maging sanhi ng malalim na sakit. Dahil kapag nasaktan kami, hindi kami marunong magpigil. Parang bata, sasabihin namin ang unang bagay na dumating sa isip kahit alam naming makakasakit ito. Nang magsimula kaming mag-live-in, halos 2 taon na kami noon bilang magkasintahan. Nagdesisyon kaming tumira sa isang bahay. Hindi malaki, simpleng 2 kwarto. May sala, may kusina, ordinaryong bahay lang. Pero para sa amin, mundo na yon. Akala ko, magiging mas madali ang lahat kapag magkasama na kami palagi. Mas malapit kami sa isa't isa. Mas maraming oras kaming magkasama. Mas mabilis maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan dahil wala nang malaking distansyang naghihiwalayin sa amin. Pero ang totoo, mas naging komplikado pa ang lahat. Dahil dito, sa loob ng bahay na yon, walang puwang para tumakas. Kapag nag-away kami, hindi tulad ng dati
na uuwi lang ako sa amin at maghihintay hanggang kumalma. Dito, magkasama kami sa loob ng 4 na sulok ng bahay hanggat hindi namin naaayos ang gulo. Pareho kaming naiipit sa sama ng loob. Wala nang space para mag-isip, para huminahon, para makapagpalamig ng ulo. Kaya minsan, ang simpleng away, lumalaki ng lumalaki. Dahil wala kaming paglalabasan. Kaya nabuo ang isang pattern. Isang masakit na pattern na, sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung paano naging bahagi ng buhay namin. Pero hayaan ninyong ikwento ko kung paano ito nagsimula. Sa unang buwan naming magkasama sa bahay, may isang gabi na nag-away kami dahil sa maliit na bagay. Hindi ko na nga maalala kung ano talaga yon. Baka tungkol sa hindi paglalaba ng damit, baka tungkol sa hindi pag-aayos ng pinggan, kung ano-ano nga. Pero sa gitna ng away, may nasabi siyang masakit. Na para bang hindi ko raw kayang mag-alaga ng bahay. Na parang ako lang daw ang laging nagrereklamo, pero hindi naman kaya ng sarili kong obligasyon. Sumakit ang dibdib ko. At sa halip na ipagpatuloy ang pag-aaway sa salita, tumayo ako, pumasok sa kwarto, kinuha ang bag ko, at nagsimulang maglagay ng damit. Nagulat siya. Sabi niya, "Anong ginagawa mo?" At sinabi ko na may hikbi na sa boses. Aalis na ako. Hindi ko na kaya to. Hindi ko naman talaga alam kung saan ako pupunta noon. Basta't ang gusto ko lang, maramdaman niya kung gaano ako nasaktan. Sa loob ng ilang minuto, humahagulgol na akong naglalagay ng damit sa bag. At siya, nakatayo lang sa may pinto. Hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi umabot ng 1 oras. Lumapit siya sa akin. Niyakap ako mula sa likuran at humingi ng tawad. Sabi niya, hindi niya sinasadyang masaktan ako. Na sobrang saya lang niya araw na yon, kaya nabigla siya bumagsak agad sa masamang mood. Umiyak kami pareho, nagyakapan, at unti-unti kong isinauli ang mga damit sa kabinet. Kumain kami ng hapunan, nanood ng pelikula, at parang walang nangyari. Kung babalikan ko ngayon ang gabing yon, doon nagsimula ang lahat. Doon namin natutunan, kahit hindi namin sinasadya, na ang paghahakot ng gamit ay isang paraan para maipakita ang lalim ng sakit na nararamdaman. At ang pagbabalik ng lambing ay isang paraan para maipakita ang lalim ng pagmamahal. Kaya sa isip namin, kahit papaano, naging normal na ito. Naging bahagi na ng wika ng pag-ibig namin, kung tawagin. Pero habang tumatagal, dumadalas ang mga pagkakataong ito. Hindi na lang 1 beses sa 1 buwan. Naging 2 beses. 3 beses. Minsan, 2 beses sa 1 linggo pa nga. At sa bawat pagkakataon, parang lumalalim din ang bawat away. Lumalalim din ang mga salitang binibitawan namin. Kahit alam namin pareho, hindi namin sinasadyang saktan ang isa't isa ng ganoon kalalim. Nagkaroon pa kami ng, paano ko ba ito ilalarawan? Kompetensya. Sino kaya ang may pinakamaraming beses na naghakot ng gamit? Sino ang champion sa paghahakot? Naalala ko, isang gabi, habang naghahakot ako, sinabi niya sa akin, medyo nakangiti kahit galit pa rin. Ikaw na naman. Ilang beses ka na ha? Pagbutihin mo, baka ako mauna sa'yo minsan. Napatawa kami pareho, kahit galit pa kami noon. Minsan, pinagtatawanan namin ito. Pinaglalaruan pa nga namin. Pero sa totoo lang, sa ilalim ng katatawanan na yon,
May sakit na hindi namin pinapansin. May sugat na paulit-ulit lang naming binubudburan ng asin. Tapos tinatakpan ng katatawanan para hindi namin kailangang harapin ang totoong problema. Dahil isipin nyo, bawat beses na yon, bawat paghahakot, hindi lang basta-basta. Pisikal na pagod yon, emosyonal na pagod yon, mental na pagod yon. Isipin nyo, iiyak ka habang binubuksan mo ang cabinet, kinukuha ang mga damit mo, isa-isang tinutupi, inilalagay sa bag. Habang ginagawa mo yon, umaagos ang luha mo. At sa isip mo, ito na ba talaga? Matatapos na ba kami? Pero kahit ganon kasakit, may bahagi rin sa isip mo na parang alam mo na, babalik ka rin lang. Matatapos din to sa yakap at sorry. Kaya bakit ka pa rin nag-aalala ng sobra? Pagkatapos, mararamdaman mo ang init ng bag sa balikat mo. Bibitbitin mo papuntang kotse. O kaya naman, kung malapit lang, lalakarin mo. At habang naglalakad ka, sisikapin mong huwag lumingon. Kahit gusto mong lumingon. Kahit umaasa kang tatawagin ka niya bago ka pa makarating sa pinto. Isipin mo, bawat hakbang, may bahagi ng puso mo na naghihintay, umaasang sa likod mo. May sisigaw ng pangalan mo. Minsan, ganoon nga ang nangyayari. Bago pa man ako makalabas ng gate, hahabulin niya ako. Yayakapin niya ako mula sa likuran. Aamuin ako. Sasabihing, sorry na, huwag kang umalis. Mahal na mahal kita. At doon, matutunaw ang lahat ng galit ko. Babalik kami sa loob at isa-isa naming ibabalik ang mga gamit sa lugar nila. Minsan, kasama pa nito ang isang simpleng hapunan na magkasamang nilulutong tila walang nangyari. O kaya naman, panonoorin lang namin ang paborito naming palabas habang magkayakap sa sofa. Parang reward pa nga ang pakiramdam na kahit kaano man kasakit ang away, may reward pa rin sa dulo. Sa anyo ng mas matinding lambing. Pero minsan, at ito ang parting mas madalas kong maalala dahil mas malalim ang bakas nito sa puso ko. Hindi ganoon ang nangyayari. Minsan, umaasa akong hahabulin niya ako, pero wala. Tuloy-tuloy akong maglalakad, papunta sa sakayan, aakyat sa sasakyan, at habang nakaupo sa loob ng jeep o bus, titignan ko ang phone ko, umaasang may text o tawag. Wala. At iisipin ko sa sarili ko, sige, hihintayin ko pa. Baka late lang siya. Baka busy pa siya maghanap ng sasabihin. Kaya't hindi ako direktang uwi sa bahay ng magulang ko. Iikot muna ako. Maglalakad-lakad sa palengke o sa mall. Kahit wala namang bibilhin. Basta't may ginagawa lang. Basta't may oras pa akong bigyan sa kanya para tawagan ako. Isang beses, na-try ko talagang bumalik sa amin, sa bahay ng pamilya ko. Lahat ng gamit ko, hinakot ko talaga. Isa't isa. Hindi biro-biro dahil 1 oras at kalahati ang biyahe papunta sa amin mula sa bahay naming dalawa ng boyfriend ko. Isipin niyo yun? 1 oras at kalahati, nagbibitbit ng maraming bag, umuupo sa iba't ibang sasakyan. Unang sasakyan papuntang terminal, pagkatapos bus papunta sa probinsya namin, tapos tricycle papasok sa amin. Habang ang isip mo'y puno ng tanong, tama ba ang ginagawa ko? Dapat ka bang gawin ito? Sa buong biyahe na yon, umiiyak ako ng tahimik. Nakatingin sa labas ng bintana ng bus, habang ang mga gamit ko'y nakapatong sa ibabaw ng lululan-lulan ko. Sa gilid ko,
kahit saan magkasya. May mga taong nakatingin sa akin ng medyo may awa. Siguro, naisip nilang may nangyaring malaking problema sa buhay ko. At totoo naman, may nangyari nga. Nang dumating ako sa bahay, mabuti na lang, suportado naman ako ng pamilya ko sa desisyon kong makipag-live-in. Hindi sila ang tipo ng magulang na magagalit o mangungutya. Sinalubong ako ng mama ko sa may pinto, tinulungan akong buhatin ng mga bag, at hindi man niya sinabi ng tuwiran, alam kong nakikita niya sa mukha ko ang pagod, ang lungkot, ang lahat ng dinadala kong bigat sa loob. Pero may isang bagay silang laging sinasabi sa akin. At hanggang ngayon, tumatatak pa rin ito sa isip ko. Ibang usapan pag late na nilambing ka. Ibig sabihin, kung uuwi ako, kung talagang aalis ako, dapat maaga. Dapat malinaw. Hindi yung aalis ako, pagkatapos ay maghihintay lang ako ng ilang oras, tapos babalik na naman ako dahil may tumawag sa akin at nagpaalala kung gaano ako kamahal. Dahil kung ganoon, para saan pa ang paghahakot? Para saan pa ang biyahe? Para saan pa ang lahat ng pagod? Naalala ko, kinagabihan na yon nang sabihin sa akin ng papa ko habang naghahapunan kami. Anak, kung talagang desidido kang umalis, umalis ka. Pero kung sa loob ng ilang araw, babalik ka na naman dahil kinausap ka lang, mas mabuti pang huwag ka nang umuwi rito. Mag-isip ka muna doon. Hindi ito sinabi ng galit. Sinabi ito ng may pagmamahal, may pag-aalala, pero may katotohanang mahirap tanggapin. At doon ko unti-unting naunawaan. Kahit noon, kahit hindi ko palubos matanggap, na ang problema, hindi lang sa amin ni boyfriend ko. Ang problema, sa akin din. Dahil bakit ba ako nagpapalambing kapag late na? Bakit hindi ko sinusunod ang sarili kong desisyon? Bakit, kahit gaano man ako kasakit, kapag may nakikita akong isang mensahe, isang tawag, isang sorry, natutunaw agad ang lahat ng determinasyon ko. Pero ang totoo, hindi madali. Kapag magkatabi kayo ng tao sa loob ng 3 taon, tapos live-in pa kayo, hindi biro-biro ang pagpapasyang talagang tapusin ang lahat. May mga gabi na natatakot akong mag-isa. Natatakot akong isipin ang buhay ko na wala siya sa tabi ko. Yung taong nakasanayan kong makasama sa umaga bago pumasok sa trabaho. Yung taong hinihintay kong makauwi sa gabi. Yung taong kasama ko sa bawat maliit at malaking desisyon sa buhay. May mga araw na iniisip ko, baka ito lang talaga ang takbo namin. Baka lahat ng relasyon may sariling paraan ng pag-aaway at pagbabalik-balikan. Baka kami lang, mas visual, mas literal kumpara sa ibang mga tao. Kaya't bumalik ako. Muli at muli. At sa bawat pagbabalik, dumadami ang bagahe. Hindi lang literal na mga bag at kahon, kundi pati na rin yung emosyonal na bagahe na dala-dala namin sa bawat pag-aaway. Parang bawat away, may naiiwang bakas. Hindi na basta nawawala kahit magyakapan pa kami. Kahit mag-sorry pa kami ng paulit-ulit. Dahil sa sobrang dalas ng paghahakot namin, may mga gamit na kami na, sa totoo lang, hindi na namin inaayos pabalik sa dati nilang lugar. Bakit pa? Kung sa susunod na linggo o kaya sa susunod na buwan, maghahakot na naman kami. Kaya tinamad na kami. Naiwan na lang ang mga bag sa sulok. Naiwan na lang ang mga kahon na kalahating laman. May bag pa nga akong hindi na binubuksan. Pinagpalit ko na lang ang laman kapag kailangan ko. Dahil alam kong ilalabas ko rin ito sa susunod. Naging parang emergency bag ko na yon. Kahit hindi naman dapat ganoon ang buhay ng isang tao. At dahil dito, unti-unti,
Naging magulo ang bahay namin. Hindi na tulad ng bahay na dating maayos, malinis, maaliwalas. Naging parang bahay na palaging nasa gitna ng paglilipat. Kahit hindi naman kami lumilipat. May mga sulok na puno ng kahon. May mga cabinet na kalahati lang ang laman dahil kalahati ng gamit ay nasa bag. Kapag may bisita kami, kailangan pa naming magpaliwanag. Ay, sorry, medyo magulo. Nag-aayos lang kami. Pero ang totoo, lagi na lang kaming nag-aayos. Wala nang katapusan. May isang beses din na hindi ko malilimutan dahil doon ko unang naramdaman na hindi na lang basta biro ang ginagawa namin. Kaarawan ko noon, nag-imbita kami ng ilang kaibigan sa bahay para sa isang simpleng salusalo. Isang araw bago ang kaarawan ko, nag-away kami. Tungkol sa maliit na bagay ulit. Kung sino ang dapat bumili ng ice at soft drinks. Umabot sa punto na naghakot ako ng gamit. Kahit alam kong kinabukasan, dapat maayos na ang bahay para sa mga bisita. Kinagabihan, nag-usap kami, nagbalikan, at inayos namin ang lahat bago sumapit ang umaga. Pero nang dumating na ang mga kaibigan ko sa party, isa sa kanila, si Trisha, napansin ang ilang kahon na nakatago pa rin sa gilid ng kwarto namin. Hindi pa lubos na ibalik sa dati. Tinanong niya ako, medyo nagtataka. Ano to, Ana? Maglilipat ba kayo? Napaling na lang ako at sinabi ko sa kanya ang totoo. Na parte na ng buhay namin ang mabilis na paghahakot at pagbabalik ng gamit. Tumingin siya sa akin ng mataglik, parang gustong magsalita. Pero hinawakan na lang niya ang kamay ko at sinabing, sana okay lang kayo, Ana. Basta alam mo, andito lang kami. Sa ngiti ko, sinagot ang sinabi niya. Pero ang totoo, may bahagi sa akin na naiiba na ang tingin sa sarili naming sitwasyon. Na baka hindi na ito normal, kahit gaano man namin ito ikatawa. Nagsimula ring mapansin ng mga kapatid ko ang paulit-ulit kong pag-uwi na may dalang bag. Kahit hindi ako nagsasabi sa kanila kung ano talaga ang nangyayari. Minsan, tatanungin lang nila ako, bakit ang dami mong dala? Aalis ka na ulit sa boyfriend mo? At ako, ningiti na lang sasabihing, ay hindi, dinala ko lang. Baka kasi magamit ko dito. Hindi ko masabi ang totoo. Nahihiya ako. Nahihiya akong aminin na ang relasyong pinaghirapan naming ipakita sa lahat na matatag ay isang bagay na paulit-ulit na binubuo at winawasak. Tulad ng isang tor na gawa sa mga blocks na paulit-ulit naming itinatayo at ibinabagsak. Naramdaman ko rin sa paglipas ng panahon na hindi na basta simpleng away na lang ang nagiging dahilan ng paghahakot. Minsan, kahit maliit lang talaga ang issue, halimbawa, hindi pagsang-ayon kung saang restaurant kakain o kung sinong kamag-anak ang dadalhan ng regalo, biglang nalaki ito. Dahil pareho kaming madaling mainis, parehong hindi marunong tumigil kapag umiinit na ang usapan. Minsan, sinasabi ko sa kanya, bakit ba kasi hindi mo na lang ako pabayaan kapag galit ako? Kailangan mo pa akong sagutin. At siya naman, sasagot, paano naman kung wala akong sasabihin? Akala mo hindi ko na alam sasabihin ko? Parehong kami hindi marunong huminto. Parehong sensitibo. Parehong ayaw magpatalo sa away. Kahit alam namin na mas mabuti sanang huminto na lang. May isang gabi ring naalala ko na hindi ako naghakot ng gamit, kundi siya. Nagulat ako dahil hindi karaniwan na siya ang unang gagawa nito. Umupo lang ako sa sala, pinapanood siyang naglalagay ng damit sa bag niya. At sa halip na pigilan siya agad, hinayaan ko muna siyang gawin yon dahil sa isip ko, sige nga,
Tignan natin kung talagang aalis siya. Pero sa loob-loob ko, natakot din ako. Kasi kahit gaano man kadalas ang patoy na ito sa amin, hindi pa rin nawawala ang takot na baka isang araw, hindi na talaga babalik ang isa sa amin. Kaya bago pa man siya makalabas ng pintuan, hinawakan ko ang braso niya. At doon, humingi kami ng tawad sa isa't isa. Halos sabay-sabay magsalita. Halos sabay-sabay umiyak. Sa mga sandaling iyon, naisip ko rin, bakit parang mas madali para sa amin na maghakot ng gamit kaysa umupo at kausapin ng maayos ang isa't isa ng walang sigawan, walang paghahagis ng salitang nakakasakit? Bakit mas kaya naming ipakita ang galit sa pamamagitan ng aksyon, ng literal na pag-alis, kaysa sa payapang pag-uusap? Marahil, dahil pareho kaming lumaki sa paniniwalang kapag may away, kailangang lumabas agad ang emosyon kahit sa parang masakit. Marahil, hindi namin natutunan kahit isa sa amin kung paano huminahon muna bago magsalita. Habang tumatagal, napansin ko rin na parang tinatanggap ko na lang ang sitwasyon bilang parte ng aming pagmamahalan. Na kahit paulit-ulit kaming masaktan, mahal pa rin namin ang isa't isa. Kaya sulit lang daw ang lahat ng ito. Pero ngayon, kapag binabalikan ko ang mga araw na iyon, nakikita ko na ang totoo. Hindi dapat normal ang paulit-ulit na pananakit, kahit gaano man kalalim ang pagmamahal sa likod nito. Pero noon, hindi ko pa lubos na iintindihan yun. Ganoon ang buhay namin sa loob ng mga buwan bago dumating yung huling laban na magpapabago sa lahat. Isang gabi, hindi ko na maalala ang eksaktong dahilan kung bakit kami nag-away. Sa totoo lang, sa puntong yun, hindi na rin importante ang dahilan. Basta't nag-away kami. Mainit ang ulo namin pareho. May nasabi kaming masasakit sa isa't isa. Mga salitang naiipon na siguro sa loob ng mahabang panahon. Mga bagay na hindi namin nasabi noon, pero binitawan na namin ngayon dahil sobra na ang sama ng loob. Bumangon ako. Kinuha ko ang mga bag ko at nagsimula na naman akong maghakot. Pero ngayon, mas mabagal ako kumilos. Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi sa akin na naghihintay. Naghihintay ako na baka sa pagitan ng paglalagay ko ng damit sa bag, may lalapit sa akin. Mayayakap. May magsasabi ng sorry. Kaya bawat kilos ko, sinasadya kong pabagal-bagal. Tinutupi ko ang bawat damit ng maingat para bang may oras pa akong bigyan. Parang binibigyan ko siya ng pagkakataong pigilan ako. Pero walang nangyari. Naramdaman ko ang katahimikan sa kwarto. Wala siyang imik. Nakaupo lang siya sa sulok, nakatingin sa phone niya. O baka hindi rin. Baka nakatingin lang siya sa kawalan, katulad ko. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, tuloy-tuloy akong naghakot hanggang sa mapuno ang mga bag ko. At habang binubuhat ko ang huling bag, may bahagi sa akin na sumisigaw sa loob. Sana lumapit siya. Sana hindi na ako aalis. Pero tahimik pa rin ang buong bahay. Naramdaman ko ang bigat ng bag sa balikat ko. Pero mas mabigat pa yung katahimikang bumabalot sa buong paligid. Doon ko naramdaman, ibang klase itong pag-aaway. Ibang klase itong katahimikan. Tumingin ako sa paligid ng kwarto namin. Sa kabinet na kalahati na lang ang laman. Sa mga larawan naming magkasama na nakasabit sa dingding. Sa una na dati pareho naming ginagamit. Naisip ko, gaano na katagal kaming nasa ganitong ikot. Paghahakot, paglayo, pagbabalik, paglambing, at muli. Parang isang gulong na paulit-ulit lang umiikot. Hindi umuusad, hindi rin bumabagsak ng tuluyan. Basta't umiikot lang. Umiikot lang. Hanggang sa kailan? Hanggang kailan ba namin ito patuloy na gagawin?
bago man lang isa sa amin ang maghintay ng katapusan. Sa unang pagkakataon, sa gabing yon, hindi ko na alam kung dapat ba akong umasa. Dati, kahit gaano man katagal ang katahimikan, may bahagi sa akin na sigurado. Babalik din siya. Hahabulin din niya ako. Lalambingin din niya ako. Pero ngayon, habang nakatayo ako, bitbit ang huling bag ko, wala akong maramdamang katiyakan. At kakaiba, dahil sa halip na takot lang ang naramdaman ko, may kasama ring, paano ko ba ito ilalarawan? Parang paghahanda. Parang sa kaibuturan ko, alam kong ibang klase ito at kailangan kong humanda para sa kahit anong sasapitin. At dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin, kung saan ako pupunta, kung ano ang mangyayari sa amin, di ko muna itutuloy ang kwento. Sa part 2, malalaman ninyo kung gaano ako katagal naghintay. Malalaman ninyo kung saan ako pumunta. At malalaman ninyo kung ano, sa wakas, ang naging tunay na dahilan kung bakit hindi siya humabol sa akin ng gabing yon. Kung nararamdaman mo rin ang parehong bagahe sa sarili mong relasyon, kung pamilyar sa iyo ang paghahakot at pagbabalik-balik ng gamit, ang pagod na pisikal, emosyonal at mental, alam kong hindi ka nag-iisa. Marami sa atin sa ganitong sitwasyon din. At marahil, sa paggunita natin dito, may makikita tayong sagot. Hindi lang para sa akin, kundi para din sa inyo. Ituloy natin sa part 2.